Hello, once again, have a good day. And we have another story to read. So, ito na nga. Kapag in-entertain ka ng tao in a way na may something at may motive talaga, like kinahawakan niya yung kamay mo or extra care and stuff, maisip mo talagang single yung tao. So, syempre ako, tao lang din ako. Bumibigay kahit sa maliliit na bagay. Basta ba ginagawa para sa akin. Like nagpaparinig siya na juwang-juwa na siya habang kausap niya ako. Siniship na rin kami ng mga kasamahan namin dahil alam na single kami parihas. Bakit ka nga ba isiniship sa iba kung hindi ka single, di ba? So nagkakaigihan na kami. Siguro 2 weeks na. Siyempre, bumigay rin sa isang bagay na hindi pa dapat mangyari. Lalo na't walang label. Na-attach na ako. Tipong kahit normal or worst days, siya pa rin ang pipiliin ko. Kaso, hindi pa raw siya handa sa commitment. Gawa ng past traumas niya, experiences, etc. Weird kasi sabi niya juwang-juwa na siya. Tapos nung nagkakaigihan na kami, biglang hindi siya handa. So, nagtutuloy-tuloy pa rin kami. Hanggang sa lumalalim na kung anong meron kami. Napapansin na rin ng mga kasama namin na nagkakaigihan kami. Pero one thing I noticed is that nagagawa namin yung thing pero he never kissed me. Not enough cuddles and not sincere holding hands. I don't know. Until one day, may nag-chat sa akin. Akala ko nga nagpa-prank lang siya kasi same sila ng chat format. She introduced herself as his LDR girlfriend at tinanong kung kilala ko raw ba yung guy. Sabi ko oo, workmate ko siya. Sagot naman ng babae, workmate? Workmate lang? So sabi ko na this is a bit suspicious to me. I initiated the call to prove na talagang she is real. Nung tinawagan ko siya, video call, nakita kong magana yung mata niya. Iyak ng iyak yung babae. Sabi pa niya okay raw sila at hindi nagkakalabuan. Nabibisi lang daw yung guy dahil sa enrollment. Last December, panaging sila at nagpapasend din ako ng is-is ng naging usap nila recently to prove na talagang fishy yung guy. And shit, talagang okay sila. Nagvi-video call sila. I love you na hindi nagagawa sa akin. Ang sakit lang isipin. I ran into his apartment at 11 p.m. I knocked gently. He let me in and I sat there quietly, waiting for her response or explanation. 40 minutes na ang nakalipas nung nagsalita siya. He said sorry dahil nadala lang siya. Hindi niya dinidisclose na may girlfriend siya sa hometown niya. I brought home all my stuff na lagi kong iniwan sa apartment niya. It's just so unfair. I can't cry that time. I never did. Since I am scared of being left and abandoned at siya lang ang nakakausap ko sa room nang talagang ka-vibe at ka-level ko. So he then said na alis na siya this July or August. Hindi ko kaya. Sinabi kong kaya kong palampasin ang nangyari at nakiusap akong huwag siyang umalis. I begged. I followed him many times. Sabi pa niya nagtataka raw siya bakit kinakausap ko pa siya. I asked many questions pero iwan. Tama na siguro. Baka bulag pa ako para ma-realize na 2 red flag ang ginawa niya. Hindi lang sa akin kundi pati sa ex niya. Naghihiwalay na sila that night na nag-chat sa akin yung babae. Inaway pa nga ako ng kaibigan ng ex niya. Akala niya alam ko na taken yung guy.
No one deserves na ipagsabay. Ayokong maging kabit sa iba o manira ng relationship. Now I'm here broken and still puzzled. Gusto ko lang naman magkajowa. Bakit pa ako binigyan ng sinungaling? And that's the end of the story, and thank you for listening.